Si Marga ay galing sa mayamang pamilya. Subalit hindi lamang pamana ang gusto niyang matanggap sa buhay. Gusto niya rin magkaroon ng mga anak na makakasama at dahil isa na rin yon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. May naunang karelasyon si Marga. Sinabi nito ang kagustuhan na magkaanak. Subalit agad siyang nakipaghiwalay sa dalaga at inamin na hindi pa ito handa. Roon nalaman din ni Marga na gusto lang pala magkaroon ng share sa kanilang kumpanya ang kanyang ex-boyfriend. Subalit ang totoo ay in love pa rin ito sa naunang kasintahan. Labis na nasaktan si Marga sa ginawa ni Lance. Kaya naman, bilang pampalubag loob, ay sumama siya sa gimmick ng kanyang mga kaibigan sa isang bar. Doon ay nagpakasaya ang babae kung saan aksidente niyang nakilala si William, ang lalaking may-ari ng high-end bar na kinatatayuan ni Marga. Subalit napagkamalan niya itong barista lamang. Kapwa pare-parehas na lasing ang mga kaibigan ni Marga at naiwan ng babae. Roon ay aksidente niyang na-open up kay William ang mga nangyari. At dahil nga sa kalasingan ng dalaga, kaya walang nagawa si William, kundi dalhin na lang muna ang babae sa kanyang apartment. Subalit roon ay naging mapusok si Marga. At kahit labis na nagpigil si William, ay hindi ito tuluyang nahinto. Hanggang sa may nangyari sa kanila. Pagkagising ay labis na nagalit si Marga sa sariling kapabayaan. Lalo pat sa isang barista lamang niya na ipabaya ang kanyang sarili. Nagmamadali itong umalis at ang iwan na lamang ng 100K sa unit ng lalaki. Subalit may nabuo silang dalawa. Kaya naman, agad pumunta sa ibang bansa si Marga upang doon na sila manirahan ng mga anak. Ngunit ang inakala niya na isang barista ay top 1 business tycoon sa buong Pilipinas. Hindi niya makalimutan ng babae at pinahanap ito subalit hindi makita. Hanggang sa lumipas ang 5 taon, muling nagbalik si Marga at ang mga anak. Roon aksidenteng nakita ni William ang kambal na talagang kamukha niya sa isang mall. Kaya nagkaroon siya ng kutob at luksong dugo. Hindi mahanap ang yaya ng mga ito. Kaya dinala niya muna ang mga bata sa kumpanya hanggang sa tuluyang makontak ang ina ng mga ito. At doon niya napag-alaman na ang nanay ng mga bata ay si Marga. Roon pagalit na tinanong ni William kung anak niya ang mga ito na sinubukang itanggi ni Marga dahil sa gulat sa estado ng lalaki. Subalit hindi naniwala si William at harap-harapang pinadi-DNA test ang mga bata. Roon nalaman niya ang totoo. Ngunit balak sana ulit umalis ni Marga, subalit hindi pumayag si William. Tuluyan niyang niligawan ng ina ng mga bata habang inaamo ang mga anak, hanggang sa tuluyan na rin niyang makuha ang puso ng mga ito. Marga, tapatin mo nga kami ng daddy mo. May balak ka pa bang i-take over ang business natin? Katanghaliang tapat ay katanungan ng ina ni Marga ang sumalubong sa kanya. Napabuntong hininga naman si Marga bago na upo. Anak, ang tagal ka na naming hinihintay. Ano na bang balak niyo ni Lance? Tanong ni Miranda na ang tinutukoy ay ang long-time boyfriend ng kanyang kaisa-isang anak. Napahilot naman sa kanyang ulo si Marga. Mom, alam niyo naman na wala pa sa balak namin ni Lance ang mag-settle down, di ba? Hindi pa siya handa kaya ayoko pa rin. Sambit ng babae, bago maliit nang ngumiti sa nanay. Subalit naging malalim ang paghinga ni Miranda, bago lumapit sa nakaupo niyang anak at hinawakan ng kamay. Margaret, alam mo naman ang nakasanayang tradisyon ng pamilya natin, di ba? Your father reached his final age for handling the business. At ikaw ang kaisa-isang anak namin. Kaya naman, sa'yo kailangang maipasa ang negosyo. Pagpupumilit ng kanyang ina, dahilan upang mapapikit si Marga, habang iniisip ang kasintahan na si Lance. Mom, sa totoo lang, gusto ko na rin talaga. Kaso, alam mo naman na hindi pa handa si Lance, right? Pilit na kinakausap ni Margaret ang kanyang ina sa mahinahong paraan. Ano ba naman kasing rason ng boyfriend mo kung bakit ayaw ka pa niyang pakasalan?
5 taon na rin naman kayo tapos hanggang ngayon, wala man lang siyang balak na magplanong bumuo ng pamilya ninyong dalawa? Bigla ay dumating na lamang ang ama ni Marga na may galit sa tono. Hindi naman yan gawain ng lalaki. Parehas naman kayong stable. Kung tutuusin nga ay may kakayahan ka ng buhayin siya. That's why I don't get his point. Dad, calm down. Pagpapakalma ni Marga at agad na lumapit sa ama bago ito hinawakan. I understand that you're frustrated by Lance's decision. But it's not put so much pressure on him. Baka naman may something pa siyang gustong abutin para sa sarili niya. Saad ni Marga. Umasik naman si Baron bago inismira ng anak. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi lang ako natutuwa na pinaghihintay ka kung kailan niya balak mag-settle down. Kung tutuusin, hindi gawain ng lalaki yan. Hinampas ni Baron ang baston na hawak sa sahig dahil sa inis. Don't worry, Ma'am, Dad. Kakausapin ko ulit si Lance. Paninigurado ni Marga sa kanyang mga magulang bago yumakap upang mawala ang inis na nararamdaman nito. Kung tutuusin, tama naman ang punto ng mga magulang ni Marga para sa kanya. Maging siya mismo ay hindi makita ang dahilan kung bakit ayaw siyang pakasalan ni Lance. Gayong mayaman naman na sila at parehas may trabaho. Make sure of that, sweetie. Pero tandaan mo, kung ayaw niyang bumuo ng future with you, let him out. Tanging bilin at pakiusap ng ama na si Baron sa anak na dalaga. Ngumiti naman si Marga at tumango sa mga ito. At nang gabing yon ay napagpasyahan niyang puntahan si Lance sa condo unit nito upang kausapin muli ukol sa mga nasabi ng kanyang mga magulang. Subalit si Marga ang labis na nagulat at nawindang sa kanyang naabutan. Oh my goodness! Habag na bulong ni Marga nang pagbukas niya ng pintuan, papasok sa unit ng kasintahan, ay mga nagkalat na damit ang naabutan. What's happening? Sunod-sunod na tanong ni Marga sa sarili. Nagsimula siyang makaramdam ng pananikip sa dibdib matapos makita ang underwear ng babae na nakakalat sa sahig. Lance? Mahinahong tawag ni Marga sa kasintahan. Oh, Subalit ungol ng lalaki ang narinig. Roon ay parang bumagsak ang mundo ni Marga matapos masaksihan ng kanyang mata ang kataksila ng lalaking minamahal. Kasama ang ex-girlfriend nitong si Leah. Kailan mo ba kasi hiwalayin ang girlfriend mo? Tanong ng babaeng si Leah, nakakatapos lang sa pakikipagtalik. Roon harapang nakita ni Marga ang pagyakap ni Lance sa babae bago humalik. Malapit na rin, babe. Masecure ko lang yung shares na ibibigay ng kumpanya nila sa akin. Ihiwalayin ko na rin si Margaret. Alam mo naman na yun lang talagang habol ko sa kanya, di ba? Kaya kaunting tiis na lang. Malapit na rin matapos lahat. Matapos sabihin yon ay mahinang tumawa si Lance. Nasasakta namang napaasik si Marga sa kanyang narinig. Really, ha? Biglang sambit ni Marga, sabay hawi sa bahagyang nakabukas na sliding door ng kwarto. Shares? Nanlaki ang mata ng dalawang tao bago agad napatayo. Marga. Windang na tawag ni Lance at nagmamadaling sinuot ang kanyang boxer shorts. I will explain. Nang makalapit ang lalaki ay agad siyang sinampal ni Margaret bago mahinang tumawa at magmura. Damn you. Matigas na usal ng dalaga. Ang kapal naman ng mukha mo para magtangkapang mag-explain sa akin. After everything I've seen and heard? No, love. You misheard it. Mali ka nang nalaman. Natatakot na pagpapalusot ni Lance sa babaeng tunay na kasintahan. Mali ako nang narinig? Pwede. How about yung nakita ko na may katalik ang ibang babae? And worst, ex-girlfriend mo pa. Sa palagay mo ba nagkakamali din ang mga mata ko? Pagalit na wika ni Marga, sabay tingin sa babaeng si Leah. Sa tingin mo, paano mo ipapaliwanag lahat ng to? Natatawang tanong ni Marga. Siya yung ex-girlfriend mo before me, tama? Ano, mahal niyo pang isa't isa? Umamin ka, Lance.
Kasi kahit naman magsinungaling ka, bistado ka na. Sarkastikong saad ni Marga bago inirapan ng babae. No love, si Leah wala lang siya. Utal na sambit ni Lance. Tumaas naman ang kilay ni Marga. I mean, yes, she's my girlfriend before. And yes, mahal ko pa. Napatingala si Marga sa kanyang mga narinig. And then, tanong muli ng dalaga kay Lance. Subalit hindi na nakasagot pa ang binata. Mahal mo pa, kaya hindi mo ako mapakasalan ganon? So all this time, wala ka naman pala talagang genuine na nararamdaman sa akin. Dahil ex mo pa rin ang laman ng puso mo. At ang tangi mo lang kailangan sa akin ay yung shares na meron ako na pwede kang maambunan sooner, tama? Nananatiling kalmado si Marga sa kabila ng mga nalaman. Marga, I'm sorry. Tanging sambit ni Lance at pinagtangkaan siyang hawakan, subalit lumayo ang babae. Don't touch me. Nakakadiri ka. Hinawi ni Marga ang kamay ng dating boyfriend bago umiling-iling. You're so cruel. Sinayang mo ang 5 taon ko sa paniniwalang magiging tayo sa dulo. But it ended the way I didn't expect. Na ginamit mo lang pala ako para makaahon ka sa kahirapan ng buhay na kinalakihan mo. Ang kapal ng mukha mo. Mariin at galit na wika ni Marga bago binato ang lalaki. Marga, huwag ka nang magalit sa akin. Please, babawi ako basta patawarin mo lang ako. Pakiusap ni Lance subalit ang malakas na pagtawa ni Marga ang nanaig sa silid. Ang kapal ng mukha mong humingi ng kapatawaran? Sambit ni Marga, sabay tingin kay Leah na papalapit. Lance, huwag ka nang magmakaawa sa kanya. Nahuli ka na. Bulong ni Leah, subalit sinampal siya ni Marga. Makinig ka dito sa true love mo. Nahuli nga naman kita. Kaya bakit nag-aabala ka pang humingi ng tawad? Magsama kayong dalawa. Total, yun naman ang plano nyo, di ba? Wika ni Marga. Napatingin sa kanya ang 2 tao na kaharap. Anong ibig mong sabihin, Marga? Tanong ni Lance. Ngumisi si Marga bago may tinext sa kanyang cellphone at muling humarap kay Lance at Leah na may ngiti sa labi. I am now removing you in my company. At yung shares na inaasahan mo galing sa parents ko? Wala na. Pina-abort ko na. At wala ka nang makukuha ni Kusing sa amin because I'm firing you as the company's director and as my boyfriend. Ngayon, stand on your own and clean your mess. Bumalik ka sa pagiging mahirap. Mariing anunsyo ni Marga at nagagalit na tumalikod, subalit hinawakan siya ni Lance. No, Marga. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Alam ko mahal mo ko kaya huwag mo akong pabayaan. Magbabago na ako. Iiwan ko si Leah para sa... Too late for that. Dahil hindi naman ako tanga. Tinulak ni Marga ang binata bago bumuntong hininga. Itong condo unit mo, sa akin nakapangalan as far as I know. Kung ganon, binabawi ko na rin ang condo na to. At lahat ng binigay ko. Gusto ko, mamaya mismo, wala nang mga gamit mo dito. Galit na pagpapasya ni Marga at agad na umalis sa unit na yon. Paulit-ulit na sinigaw ni Lance sa kanyang pangalan, subalit hindi na siya lumingon. Nang makalabas ng tuluyan, ay hindi na siya nakapagpigil at doon napaiyak. Don't cry for the trash, Margaret. Hindi mo deserve. Kaya huwag na huwag mong iiyakan. Pagkausap ng babae sa kanyang sarili bago umayos at umuwi. Subalit 1 linggo ding hindi naging maayos ang dalaga. Ngunit hindi nito hinayaang matalo siya ng kalungkutan. Ano, game ka ba talaga sumama sa amin? Ingganyong tanong ni Erica na isa sa mga kaibigan ni Marga. Oo nga, magbabar lang naman, ang OA niyo masyado. Mahinang tumawa si Marga kasama ang mga kaibigan. Mika, paano hindi magre-react ng ganito? Ngayon ka na lang ulit sumama sa amin. Wika ni Diana. But, this is good. Mag-enjoy ka tonight para naman mawala sa isipan mo yung cheater at loser mong ex-boyfriend na Sigbin. Panglalait ng kanyang mga kaibigan. Bagay na kinatawa ni Marga
bago tuluyang sumama sa mga kaibigan. I'm sure magiging super fun ito. But please, pakialalayan ako guys. Hindi kasing taas niyo ang alcohol tolerance ko. Baka malasing ako at sana ko mapunta. Medyo nangangamba na sabi ni Marga sa mga kaibigan. Tumawa naman ang mga ito. We got you, girl. Ang ganong usapan nila ay tuluyan ang nakaabot sa bar. Roon ay sama-sama silang nagsaya at pinaka nagpakalibang ay si Marga na pilit nililimot ang mga problema. Restroom lang kami, girl. Paalam nila Erica at umalis. Naiwan naman si Marga na patuloy sumasayaw sa gitna. Nakakaramdam na ito ng tama at hilos sa katawan. Ay! Daing ni Marga matapos mawala ng balanse at tumama sa isang waiter. I'm sorry. It's okay. Be careful next time, miss. Ang malalim na boses ng binata ang nakakuha sa atensyon ni Marga. Lalo na nang mapansin niyang nakahawak ito sa bewang niya upang umalalay sa muntikan niyang pagkadapa. I'm sorry again. Maliit nang umiti si Marga. Ang lalaking si William naman ay napatango. Binitawan niya na rin si Margaret bago bumalik sa island counter. Tipsy na sila Erica be. Uupo ko muna. Biglang sulpot ni Diana na nakaalalay sa ibang kaibigan. Natatawa namang tumago si Marga bago pumunta sa counter at nagsalita. 2 shots of margarita please. Utos niya sa barista. Roon ay muling nagtama ang mga mata nila ng waiter na nakabangga. Walang iba kundi si William. May tama ka na. Care to stop? Natatawang tanong ng lalaki, subalit ginawa pa rin ang order ni Marga. Malakas to. Kaya ko pa yan. Kahit nga uminom ako ng vodka, kaya ko pa. Pagyayabang ni Marga sa kausap na lalaki. Inabot naman ni William ang inumin. Sa itsura mo, mukhang hindi ka naman masaya ng buo. Mas mukhang dinidistract mo lang ang sarili mo para makalaya. Ani ni William. Sa biglaang sinabi ng lalaki, ay napahinto sa kanyang pag-inom si Marga bago ito matalim na tinignan. You're talking too much. Wika ng dalaga. At least hindi baseless. Sagot naman ni William. Umirap si Marga bago muling uminom. Huwag ka mangialam or huwag kang mag-initiate. Tumawa lamang si William. Hindi naman ako nangingialam. I guess, magaling lang talaga akong bumasa ng reactions ng tao. Hindi ko naman intensyon na tanungin ka. That type of advice. Hindi sagot ang alak sa mga problema. Malambing na wika ni William. Napahinto naman sa kanyang pag-iinom si Marga. You are really annoying. Sambit pa nito sa lalaki. Ano bang alam mo? Barista ka lang naman dito. I think you weren't supposed to meddle in your customer's life. Ang pagsusungit ni Marga, ang mas kinatutuwaan ni William. Well, sila yon. I guess iba ako sa mga ibang tao dito. Patuloy na pagsasalita ni William. Hindi naman ako nangingialam. Hindi mo alam, maybe I care. Sa sinabi ni William ay naantig ang dalaga. Dahilan upang tumayo ito. And why do you care? Lumiit ang mga mata ni Marga. Because you're a woman. Sambit ni William. Ganyan ka ba sa lahat ng babae dito? Tanong ni Marga. Of course not. Agad nabawi ng binata. Pili lang din. So, isa ako sa mga napili ng concern mo? Unti-unting nakakaramdam ng inis si Marga dahil hindi siya unique. Hindi naman. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakialam sa business ng ibang nagpupunta dito. Sagot ni William. So, am I an exception to your preferences? Natatawang tanong ni Marga, dala na rin ang bahagyang kalasingan. Nagkibit balikat naman si William. Parang gano'n na nga. Pero, kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, may nakita akong kakaiba sa mga mata mo. May nababasa akong lungkot at parang sa akin, napakaganda ng mga mata mo. Para lang tugaran ng ganyang klaseng emosyon.
Ang pagiging straightforward ni William ang nagpaubo kay Marga. Sanhi upang agad siyang daluhan ng binata. Kayong mga lalaki na hindi galing sa marangyang buhay, sadyang napakagaling yung mambola. Sa sinabing yun ni Marga, ay agad pinanlakihan ng mata si William. Wow, mukhang may malalim na hugot yun ah. Hindi dinamdam ni William ang kanyang narinig. Kung mabigat na ang nararamdaman mo, you better release it. Stranger ako sa'yo. Pwede kang magsabi sa akin. I won't judge you. Nagkatitigan ang mga nangungusap na mata ni Marga at William. Seryoso lamang ang lalaki. Bago na upo sa isang upuan na may isang pagitan sa dalaga. Bakit ang layo mo? Nagtatakang tanong ni Marga. So you won't feel uncomfortable? Tanging sagot ni William. Palihim na napangiti si Marga at siya naman ang tumayo bago pumunta sa counter at nanguha ng isang boteng alak. What are you planning to do? Takang tanong ni William. Bumalik sa pagkakaupo si Marga. If balak mong makipag-usap sa akin at makinig sa lahat ng rants ko, you should join me. Mukha namang may kapalitan ka sa trabaho. Babayaran ko na lang ang oras mo. Mayabang na sagot ni Marga na animoy nag-arkila lamang siya ng isang kabayo. Kahambugan na nagpamangha na si William na ngayon ay handang makinig sa babae. So, what happened? Tanong ni William at kinuha ang isang shot ng vodka sa kamay ng dalaga. Simple lang naman, love life problem. Sagot ni Marga. With your boyfriend? Tanong ni William. Ex-boyfriend. Mariing pagtatama ni Marga na parang nandidiri pa sa term na ginamit ng binata. Palihim namang napatawat si William. Kuha ko na. Anong nangyari? Bakit ka nalulungkot dahil sa kanya? Hindi ako nalulungkot sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Basta ang alam ko lang, galit ako dahil sa mga ginawa niya sa akin. Panini mo lang kwento ni Marga habang patuloy ang kanilang inuman. Then, at masipag namang nakikinig si William. I was in a 5 years relationship with that bastard. 5 years yun. At akala ko, kami na talaga. Dahil nagtagal kami ng ganun. Pero, nagkamali pala ako. Kasi ang laking betrayal ang ginawa sa akin ng lalaking yon. Biruin mo yon? 5 years kaming magkasama. Tapos, mahal pa pala niya ang ex-girlfriend niya. And what worse, is hindi niya naman pala talaga ako minahal. Dahil sumama lang siya sa akin. Because may kailangan siya. May kailangan siya in our company. Para magbagong estado ng buhay niya. Kwento ni Marga. Ramdam ni William na lasing na ang dalaga. Subalit sinika pa rin itong sagutin ito ng maayos. Well, sa totoo lang, hindi naman simpleng problema lang ang kinakaharap mo. That's one of the serious problems in our generation now. Or in our lives. Sambit ni William. Lasing na napatingin sa kanya si Marga habang nakikinig. So you shouldn't address that as simple. Instead, learn to acknowledge your pain. Wala namang masama kung masaktan ka. Wala namang masama kung magalit ka because that's the way it is. Napagtaksilan ka. Kaya, you deserve an emotional freedom. Kaya huwag mong pigilan ang sarili mo. Batid ni Marga na simple lang lahat ng advice ni William. Subalit lahat ng yon ay makabuluhan. Parang ang nakaramdam siya ng bahagyang gaan habang nakikinig lamang sa kung anumang sabihin sa kanya ng binata. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Humarap sa kanya si William at pumiti. Kaya kung iiyak ka, it's fine. Sa sinabing yun ni William, ay tuluyan ang may naglandas na luha sa mata ni Marga. Hiniyaan lang naman siya ni William at nang maramdaman itong magaan na bawat paghinga ng babae, ay sa kanya ito pinunasan. Feel any better? Siguro, ngayon ka lang umiyak. Nanatiling nakangiti ang binata. Tumango naman ang medyo lasing na si Marga. Maganda na nailabas mo. It's way better than using alcohol. Pagtatama ni William. Pero, I will allow you now. Wala ka rin namang karapatang pumigil.
Customer ako. Wika ni Marga at muling uminom. Well, may karapatan akong pigilan o alisin sino man ang gusto ko because I have a control here. Ani ni William na unti-unting nilalabas ang tunay niyang katauhan. Subalit hindi na yun narinig ni Marga sapagkat unti-unti na itong bumabagsak sa table dahil sa kaantukan. 'Di ba? Tinamaan ka din ng alak. Naiiling na wika ni William. Pero sa totoo lang, your ex-boyfriend is such a great coward and bastard. He didn't realize what kind of treasure he let go. Hindi man lang nag-isip. Pagkausap ni William sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang tuluyan ng nakatulog na babae. Hey, wake up. Kailangan mo nang umuwi. Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ni William kay Marga. I don't know. Lasing na sagot ng babae. Napabuntong hininga naman si William bago nagsimulang umikot sa buong bar upang hanapin ang mga taong kanina ay napansin niyang kasama ni Margaret. Subalit sa tagal ng kanyang pag-iikot ay wala siyang natagpuan kahit isa. Mukhang umalis ang mga kaibigan mo at iniwan ka. Nasaan ang phone mo para mahatid kita? Ani ni William. Nasa bag ni Erica. Sagot ni Marga. Napahilot naman sa kanyang ulo si William dahil kung walang Erica, walang cellphone. Eh di wala din. Tell me your address na lang. Sambit ni William habang mapagpasensyang naghihintay kay Marga. Inaantok na talaga ang dalaga. I can't remember either. Uwi mo na lang ako. At ito nga ang problema kapag nalasing ang mga babae. Bulong ni William sa sarili. Wala siyang choice. Ayaw niya mang dalhin si Marga, subalit mas hindi niya gustong maiwan ito, kasama ng ibang tao at baka mapano pa. Kaya kahit medyo inappropriate, ay dinala ni William si Margaret sa kanyang pamamahay. Hey, wake up. Baba ka na sa kotse. Sambit ni William habang marahang inaalalayan ng dalaga pababa. Masunuri namang sumunod si Marga at sumama sa paglalakad habang nakaalalay sa kanya ang binata. Am I heavy? Tanong ni Marga. Bumuntong hininga si William. Sort of. Am I mataba na ba? Biglang naiiyak na tanong ni Marga. Nagmamadaling umiling si William. No, hindi. Sagot ni William. Nanliit muli ang lasing na mata ni Margaret. So, do you find me sexy? May pang-aasar na tanong ng babae. Napalunok si William bago umiwas ng tingin. Bawal ang matanong. Wika ni William. Nangaakit namang tumawa si Marga. Oo, hindi lang. Patuloy nitong pang-aasar sa binata sa kabila ng kalasingan. Ngunit nanatiling hindi sumasagot si William. Namumula ang tenga nito dahil nakikita niya talagang sexy ang babae. Para sa kanya, napakaganda ng hubog ng katawan nito. Daya, ayaw sumagot. Pagmamaktol ni Marga. Nakasakay na sila ngayon sa elevator. Nasusuka ako. Nang marinig yon ay agad na pinanlakihan ng mata si William habang pilit na inaawat ang dalagang kasama. God, wag dito. Mapapagalitan tayo parehas. Hysterical na sambit ni William habang inaalog ang babae. Malapit na tayo sa unit ko. Doon ka na lang sumuka. Huwag mo akong ugain. Sigaw ni Marga habang naduduwal at masamang nakatingin sa binatang kasama. Please woman, huwag kang magkakalat dito. Iwan kita tapos sasabihin ko sa manager hindi kita kilala. Pagbabanta ni William. Ngumuso naman ang lasing na si Marga. Roon nagmamadali nang nilabas ni William ang babae at nang makapasok sa kanyang condo unit ay hinayaan niya muna itong magtatakbo at sumuka sa palikuran. You're so stubborn. Kanina pa kita pinipigilan na huwag uminom. Kaya't patuloy ka pa rin. Napapabuntong hiningang wika ni William habang inaalalayan ng dalaga. I'll prepare water for you. Mahiga ka na muna sa kama.
Marahang hiniga ni William ang katawan ng babae bago kumuha ng tubig at pinainom yon sa kanya. "You're all messed," sambit ni William at marahang pinunasan ng basang bimpo ang mukha ng dalaga. "Ang dahil lang sa lalaking walang kwenta, nagpakalasing ka. Hindi mo alam, you deserve better than him." Pagkausap ni William sa lasing at nakapikit na babae. "Napakaganda mo para lang sayangin niya ng ganun. Kung alam niya lang kung paano kita inaabangan nung college." Bulong ni William habang inaalala ang nakaraan kung saan may maliit siyang nararamdaman para sa dalaga. "Ang init." Biglang sambit ni Marga at dumilat. "Ang init? Hindi mo ba nararamdaman yung init?" Sa tanong na yon ng dalaga ay napailing si William. "Hindi naman ako naiinitan. Lalakasan ko na lang yung aircon o kaya maligo ka para mahimasmasan ang katawan mo." Maamong sambit ni William, subalit biglang tumayo si Marga. "Ayoko." Mariing wika ng babae at unti-unti ay ibinaba ang strap ng suot niyang red dress. "What are you doing?" Bigla ay nakaramdam ng kaba si William sa posibleng gawin ng kasamang dalaga. "Nainitan ako kaya maghuhubad na muna ako." Inosenteng wika ni Marga, dahilan upang agad na mapatayo si William at tumalikod upang walang makita sa katawan ng dalaga. "Lalabas na muna ako," sambit ni William at lalakad na sana subalit isang kamay ang pumigil sa kanya. "No, you're staying here. Sasamahan mo ako," utos ni Marga. Napalunok muli ang namumulang binata. "This is inappropriate, Margaret. Lalaki ako. You shouldn't do that in front of me. At mas lalong hindi kita pwedeng samahan." Sa sinabing yun ni William ay napangiti si Marga. "We're both adult," wika ni Marga at hinila si William. "Ano naman kung sasamahan mo ako? Ayaw mo ba?" Mas lalong naging mariin ang pagpikit ni William. "Marga, uulitin ko. Lalaki ako. Nirerespeto kita. Mahirap magpigil kaya pakiusap. Huwag mo na akong tuksuhin." Pakiusap ni William gamit ang mababang tono. "So you know me," natatawang wika ni Marga. "Siguro kaya mo ako sinamahan kanina dahil kilala mo ako. Honey, kilala mo ako pero ayaw mo pa akong tulungan dito. Why? Am I really not beautiful? Kapalit-palit ba talaga ako? Or I'm really not worthy to touch, to love, or to whatever is it?" Sa mga tanong ni Marga ay agad na paharap si William. "No, hindi ganun yun, Margaret. Ayaw kitang hawakan at ayaw kitang samahan sa gusto mo dahil mataas ang respeto ko sa'yo. Lasing ka. Hindi kita pwedeng hawakan nang wala ka sa katinuan. I don't want to take advantage on you." Mahabang litanya ni William habang pilit iyon na pinapaintindi. "How gentle of you." Ulat ng babae. "Pero hindi naman ako lasing. Bukas sigurado ako na maaalala ko to. I just want to be happy. Kahit ngayon lang. Gusto ko lang makalimot." Hinawakan ni Marga ang braso ni William. "Tutulungan kita. Pero hindi sa ganito." Saad ng binata. Bigla ay umiyak ang babae. "Shut up. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang. Then let me off the hook." Binitawan ni Marga ang binata bago lumakad. Subalit bago siya tuluyang lumabas, ay mariin munang napapikit si William bago patalikod na niyakap ang katawan ng babae. "Don't leave me. Dito ka na muna sa akin." Bulong ni William. Hinarap siya ni Marga. "I guess, kilala mo nga ako." Tumango si William at pinunasan ang mukha ng dalaga. Matapos nun, ay marahan niyang pinataka ng halik ang labi nito hanggang sa unti-unti na yung naging mapusok. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni William. Lasing sa halik na tumango si Marga at yun ang naging hudyat ni William sa kanyang pagkilos. Lahat ng pagpipigil na inipon at tinalo niya kanina ay nawala
Dahil sa pang-aakit ng babae at ng gabing yon, ay pareha silang nagpaubaya sa kanilang mga pagnanasa at sarili. After this, I wouldn't let you live. Papanatilihin na kita sa tabi ko at ipapakita ko sa iyo lahat ng bagay na deserve mo. Bulong ni William sa nakahiga at nakapikit na dalaga. Subalit kabaliktaran yon pagdating ng umaga. Damn, anong ginawa ko? Problemadong wika ni Marga habang nakatingin sa hubad niyang katawan na ngayon ay nakatabi sa isang lalaking hindi niya kilala. Gaga ka talaga, Margaret. Pasaway niya sa sarili. Bakit mo ginawa to? Sa hindi mo pa talaga kilala. Tinignan muli ni Margaret ang lalaki bago may naalala. And he's the bartender in that bar. Mas lalong napahilot sa kanyang sentido si Marga dahil sa mga nagawa niya. Nakakahiya. Gusto mang sumigaw ni Marga, subalit para sa kanya ay hindi niya dapat magising ang binata. Labas na siya dito. For sure kasalanan ko lahat to. Kasi naalala ko naman lahat. So mapigil at ako. Hindi na dapat ako abutan ng matagal dito. At baka magising siya. Matapos sabihin yon sa kanyang sarili, ay agad na bumangon si Marga at nagbihis. Sorry siya ng sorry sa natutulog na lalaki. Pasensya na talaga for dragging you into this. Please, accept this as my compensation at huwag na sana tayong magkita. Malungkot at guilty na wika ni Marga bago inuwanan ng checking nagkakahalaga ng 100,000 ang lamesa ni William na buong gabi niyang nakasama. At matapos noon, ay nagmamadali na siyang umalis. Damn you girls, saan ba kayo pumunta kagabi? At hinayaan niyo akong mahiwalay sa inyo. Alam niyo ba kung anong nangyari? I slept with the one I didn't know. I slept with the bartender. And I remember, we have been toot. Sambit ni Marga matapos niyang makauwi sa kanila. Kung alam mo lang kung gaano ka namin hinanap kagabi, akala namin ikaw nang naunang umuwi kasi nga hindi ka na namin mahagilap. We tried calling you pero na kay Erica pala ang phone mo. Sagot ni Diana sa VC. Bartender? You mean the hot bartender sa bar kagabi? Gaga ka! Jackpot ka dun! Tuwang-tuwa si Erica. Napahilot sa kanyang ulo si Marga. Yes, I know na hot at pogi ang lalaking yon pero nakakahiya kasi alam ko na ako talagang nag-initiate na may mangyari sa amin. Ako ang nambulabog at nakaabala sa kanya. Wala naman sanang mangyayari sa amin kung... Gigil na wika ni Marga. So, hindi ka nagsisisi na nayurakan ng puri mo? Pero nagsisisi ka dahil sa kahihiyan na ginawa mo? Di makapaniwalang wika ni Erica habang natatawa. Basically, no. It's a good and, but whatever. Hindi dapat nangyari yun, so let's normalize things. Agad na saway ni Marga sa kalaswaan ng kanyang pag-iisip. Did you use protection? What if mabuntis ka? Alalang tanong ni Diana. Napailing si Marga. Hindi ko na maalala, pero imposible naman siguro. Isang beses lang naman namin ginawa kaya malabong mabuntis niya ako. Bitaw na salita ng dalaga. Subalit kabaliktaran ang nangyari, sapagkat matapos na nangyari kay Margaret at William, ay 2 buwan ang hindi dinatna ng buwan ng dalaw ang dalaga. Anong result? Tanong ng magulang ni Marga kasama ang mga kaibigan nito. Napalunok si Marga bago nagsalita. Positive. Problemadong wika ni Marga, subalit nagsigawan ng kanyang mga magulang sa kaalamang buntis siya. My God, congratulations baby! Sambit ng mommy niya. What the hell, mom? Naiiyak na wika ni Marga. Nabuntis ako ng lalaking hindi natin kilala. Iya't masaya kayo? Nanahimik ang lahat. Kasi alam kong kakayanin natin palaki ng anak mo. Hindi man siya makilala o hanapin ng tatay niya. Ang mahalagay nandito tayo para sa kanya. Sambit ng daddy ni Marga. Nangungusap naman at tumingin ang babae sa dalawa niyang kaibigan
upang huwag sabihin sa mga magulang na ang lalaking bartender ang nakabuntis sa kanya. Anong plano mo? Tanong ni Erica. Bumuntong hininga naman si Marga. I'll go to US. Doon ko papalakihin ang bata. At doon na kami titira. Huwag na huwag niyong sasabihin sa lalaking yun ang tungkol sa pagbubuntis ko. Maliwanag? Paalala ni Marga. Tumango naman ang mga kaibigan. At nang linggo ding yon, ay agad na siyang umalis ng bansa. Sa kabilang dako naman ay naroon si William. Wala pa ring balita sa kanya? Tanong nito sa mga tauhan. Pasensya na sir, wala pa rin kaming naging access sa kinaroroonan ni Margaret Wheeler. Sambit ng tauhan. Mahinang napamura si William. Hindi po madaling lapitan ng mga Wheeler, lalo na kilala sila bilang mga conservative business owner. Sinubukan namin i-reach out ang mga magulang ni Miss Margaret pero palagi nilang sinasabi na wala sa bansa ang mga ito. Anunsyo ng kanyang mga tauhan. Margaret Wheeler, how could you leave me that day? Inis na wika ni William, subalit natatawang nakatingin sa tseke na iniwan sa kanya ng dalaga. Talagang sanay na sanay kang basta na lang umaalis. Bigla ka na lang nawawala. Baka naman kasi inisip niya na mahirap ka lang. Di ba the moment you two met ay nasa bar ka? Tapos pinalitan mo yung bartender talaga doon? Baka akala niya simpleng trabahante ka lang at hindi siya kayang buhayin kaya ka iniwan. Nangaasar na wika ni Zach na siyang pinsan ni William. Shut up. Saway ni William sa lalaki. Subalit tumawa si Zach. Bakit ba kasi hindi ka nalang nagpakilala nung una pa lang na ikaw talagang may-ari ng bar na yon? Baka kung sakaling nalaman niya ang status mo, she could stay with you. Sambit ng pinsan. Nilukot naman ni William ang tseke na hawak. Margaret isn't that kind of person. Wala siyang pakialam sa status. Kapag gusto niyang iwan, iiwanan niya talaga. Ganon siya katapang at kadeterminado. Dahil kayang-kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Namamanghang description ni William habang inaalala ang dalaga. Wow, edi anong plano mo pala? Tanong ni Zach. Roon tumayo si William. Huwag kayong titigil sa paghahanap kay Margaret. Patuloy kayong makipag-ugnayan sa mga Wheeler. And with all the power and access we uphold, use every of it. Hanggang sa tuluyan yun ang mahanap ang kinaroroonan niya. Utos ni William, gamit ang kanyang kapangyarihan at otoridad sa mga taong kasama. Ngunit taon ang lumipas. Halos 5 taon ang nagdaan, subalit walang Margaret Wheeler ang muling lumitaw. Gabriel, Jet, prepare your luggage na. Malapit na tayong bumaba. Isang boses ng babae ang nagpatinag sa mga bata habang inaasikaso ang ibang gamit na dala nila. Nandito na ba tayo kina Mamita, Ma'am? Tanong ni Gabriel sa kanyang ina na si Marga habang kinukusot ang mata. Malapit na, baby. Kaya gisingin mo na ang kapatid mo at naghihintay na sila sa atin. Nakangiting wika ni Marga sa mga anak at hinalika ng mga ito. Hindi nagtagal ay nakarating ang mag-iinang galing sa ibang bansa sa mansyon ng mga Wheeler. Roon sumalubong ang kanilang lolo at lola na talagang nag-aabang sa mga ito. Ang mga apo ko, wika ni Baron at niyakap ang mga ito. And how's my princess? Tanong din ito sa anak. Ngumiti naman si Marga at yumakap sa mga ito. I miss you both. Kami ng mga apo nyo. We will make sure na mag-i-enjoy sila sa pagbabakasyon namin dito. Paninigurado ni Marga. Sa kanilang pagdating ay nabuo ang kwentuhan at kumustahan hanggang sa maisipan ng kanilang mga lolo na ipasyal sa mall ang kambal. Hindi ba muna kayo mapapagod? Mahaba ang naging biyahe natin. Natatawang wika ni Marga sa kanyang mga anak habang tinititiga ng mga ito. Umiiling si Jet. No, Mommy. Let's go na. Gusto na namin makakita what kind of malls we have here. Ang pangungulit ng mga bata ang nagpatawa sa kanilang pamilya. Walang nagawa si Marga, kundi sumama sa mga ito patungo sa Ayala Mall na malapit sa kanila. Huwag kayong masyadong makulit ha. Pamili lang kayo ng mga kailangan
Pagsusobra, paalala ni Marga, sa kambal na ngayon ay namimili ng mga damit. Roon bigla namang nagring ang kanyang cellphone. Wait lang mga anak, sagutin ko lang ang phone call, okay? Yaya Vina, pakibantayin muna ang mga bata at baka magtatakbo. Paalala ni Marga sa kanilang katulong bago bahagyang lumayo at sinagot ang tawag ng kaibigan. Subalit medyo matagal ang pakikipag-usap na ginawa ni Marga, kaya napilitan si Yaya Vina na magpaalam muna sa kambal. Gabriel, Jet, gamit mo na ako ng CR ah. Diyan muna kayo at hintay ng mami nyo. Ihing-ihi na ako eh. Nagmamadaling wika ni Yaya Vina at umalis. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga bata at naingganyong umalis ang mga ito at naglibot ng magkasama. Bakit naisipan mong mag-mall ngayon? Sa kabilang banda ay nasa isang mall lang ang mga bata at si William. Roon ay naglilibot ang lalaki habang nagtitingin ng mga alahas. Don't tell me, you drag me out of here para samahan kang mamili ng alahas para kay Margaret. You've been doing it for 5 years. Kahit wala na tayong naging balita sa kanya. Pananaway ng pinsa na si Zack. Shh! Subalit ito lang ang naging sagot ni William sa kanya. Pakibalot ang mga to. Sambit ni William. At nang makuha ang mga pinamili, ay agad yung ipinabuhat kay Zack. Gab, wait lang! Don't run! Sigaw ng isang bata sa malayo. At roon napahinto sa paglalakad si William matapos may bumunggong bata sa kanyang likuran. Oh my! Sambit ng maliit na bata at agad na yumuko. Pasensya na po, mister. Kasalanan ko. Hindi ako tumitingin sa daan. Sana huwag po kayong magalit sa akin. Nasaktan ka ba? Alalang tanong ni William sa bata. Gabriel! Sigaw ng isang bata na papalapit sa kanila. Hala, nakabunggo ka. Nagot ka kay mami. Sorry po. Bahagya na napangiti si William dahil sa asal ng dalawang bata. Kapwa nakayuko ang mga ito para sa paghingi ng pasensya. Don't mind that. Hindi naman ako nasaktan kaya umayos na kayo ng tayo. Magaan na wika ni William sa mga bata. Nasaan ba mga guardian niyo, bakit? Subalit pusang napatigil sa pagsasalita si William matapos masilayan ang mukha ng kambal. Napalayo pa ng bahagya ang binata matapos makita na kamukha niya ang mga bata. What the hell? Wika ni Zack. Shit, magkakapatid ba kayo? No, you're more likely father and son. Tawa ni Zack. Bigla ay kumabog ng malakas ang dibdib ni William para sa dalawang bata na kanyang kaharap. Kamukha natin siya, Jet. Bulong ni Gabriel. Oo nga, bakit kaya? Tanong ni Jet sa kakambal. Kamag-anak po ba namin kayo? Inosenteng tanong ng mga bata. Kasi kamukha ka po namin eh. I don't think so. Sagot ni William bago inalis ang kanyang haka-haka sa isipan. Tama ng biro. Minsan normal lang din na may mga kamukha tayo. Wala ba kayong kasama? Gusto nyo hanapin natin sila? Tumawa ng mahina si William at inakay ang mga bata. Nagsimula silang maglakad-lakad sa mall. Roon din napansin ni Marga na nawawala ang kambal. Subalit ang paghahanapan nila ay tila nagiging salisi parehas. Kanina pa tayo umiikot. Hindi pa rin natin nakikita guardian nyo. Sambit ni William at kinaga ang dalawang bata. Pagod na po kami. Inaantok na wika ng mga ito. Take us to our mom. Sambit ni Jet bago siya nakatulog. Nagkatinginan si Zack at William. Napabuntong hininga ang mga ito bago sinakay ang mga bata sa kanilang sasakyan. Meron kasing meeting si William at naisip niya na lang na tawagan ng guardian ng kambal para ipa-pick up. Dito na lang muna kayo sa office ko ha. Paalala ni William sa dalawang bata. Natatandaan niyo na ba number ng mami niyo? Tanong muli nito sa mga bata.
Sa US po naka-base number ni Mami. Sagot ni Jet. Then, social media account na lang. Kinuha ni William ang kanyang phone at inabot sa dalawang bata. Ano bang pangalan niyo para masabi ko kapag nakonta ko na sila? Sambit ni William habang nag-aabang sa mga bata. Ako po si Jet, kuya ni Gab. Pakilala ng bata. Siya naman po si Gabriel, bunso kong kapatid. Bakit walang nagbabantay sa inyo kanina? Ani ni William. Nagkamot si Jet. Tumakas po kami tapos naligaw. Natatawang napabuntong hininga si William. How about your dad? Nasaan siya? Tanong muli ng lalaki. Wala kaming daddy. Si Mami lang meron kami. Sagot ni Gabriel, sabay balik sa cellphone ni William. William, magsisimula na ang meeting. Ani ni Zach. Subalit nanigas sa kanyang kinatatayuan si William matapos makita ang social media account na binigay ng mga bata. Is she your mom? Bulalas ni William. Margaret Wheeler? Tumango ang mga bata. Ilang taon na kayo? Tanong ni William na may kaba. Kumunot ang noo ng kambal. 5 po. Doon tuluyang nanghina si William. William, tara na. Cancel my meeting now. Pasigaw na utos ni William. Sa kabilang banda ay natanggap na ni Margaret ang tawag at nagmamadaling pumunta sa nasabing kumpanya kung saan naroon ang kanyang mag-ama. Gabriel, Jet, nasan kayo? Biglang pumasok si Marga sa isang kwarto at roon nabutan niya ang kambal na nakaupo. Mami! Tawag ng dalawang bata at yumakap sa ina. Roon ay marahang lumakad galing sa likuran si William. Malakas na kumakabog ang kanyang dibdib habang nakatingin sa nakatalikod na figura ni Margaret. I've finally found you after 5 years. Wika ng lalaki. Bigla ay napatayo si Marga. Thank you for taking care of my children. Pasensya ka na sa aba. Bigla ay nahinto sa pagsasalita si Marga. Matapos makita kung sino ang lalaki na kanyang kaharap. Ikaw? Nanlalamig na tanong ng dalaga. Bahagya nang umiti si William. Long time no see. Marami tayong kailangang pag-usapan. Margaret Wheeler. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Marga habang unti-unting lumalayo sa binatang papalapit sa kanya. Mga anak mo? Tanong ni William. Agad na tinago ni Marga ang dalawang bata sa kanyang likuran. Dahilan para lalong magsuspecha si William. Thank you sa ginawa mo para sa kambal. Aalis na kami. Salamat at pasensya sa abala. Iyon lamang ang naging sagot ni Marga at nagtangka ng umalis sa opisina. Zach, pakikuha muna ang mga bata. Marga, maiwan ka at mag-usap tayo. Matigas na wika ni William, dahilan upang mas lalong manlamig si Marga sa kinatatayuan. Please, kahit sandali lang. May mga gusto lang akong itanong sa'yo. Kaya maiwan ka muna. Nagkatinginan ng mag-iina. Dumating naman si Zach at mahinahong kinuha ang kambal sa kamay ni Marga. What do you want to talk about? Nakayukong tanong ni Marga habang kinakabahan sa presensya ng lalaki. Kumusta ka? Bigla ay naging mahinahon ang boses ni William at marahang lumapit sa kanya. You've changed. Ngumiti si William at marahang hinawakan ng kamay niya. Bakit ka nandito? Nasaan si Mr. Lee? Baka abutan niya tayo sa opisina niya at mapagalitan ka. Wika ni Marga. Mahina namang tumawa si William. Nasa harapan mo na si Mr. Lee. Sambit ni William. I am William Lee, the owner of this company. Sa narinig ni Marga ay agad nanlaki ang kanyang mga mata. William Lee? The top 1 business tycoon all over the world as of this previous years? Ngatal na tanong ni Marga. Yes. Sambit ni William na may pagdududa. How come?
Naguguluhang tanong ni Marga. You were just a bartender noong nagkita tayo kaya paano? Sa tanong ng babae ay mahinang napatawa si William. Kaya ba umalis ka at nawala na lang parang bula? After our one night stand? Dahil sa pag-aakalang bartender lang ako? Sarkastikong tanong ni William. Agad namang nag-iwas ng tingin si Marga matapos iyong marinig. I guess ganun nga. Kaya nga nag-iwan ka pa sa akin ng 100,000 na cheque, di ba? Bigla ay pinakita ni William ang cheque na noon ay iniwan sa kanya ng babae. Mas lalong walang naging salita si Marga. Siguro, yun nga ang rason kaya umalis. Pinutol ni Marga ang sasabihin ng lalaki. Bakit? Masisisi mo ba ako? It was just a one-night stand. Nothing casual. Tama ka. Isa sa rason kaya bigla na lang kitang nilayasan ay dahil sa pag-aakala kong trabaho mo. Pero bukod doon, nahihiya din ako dahil naabala kita that night. At dahil nangyari ang mga dapat hindi na nangyari. Pasigaw na wika ni Marga na may panginginig sa boses. Hindi mo man lang ako hinintay na gumising? Para mas may pakilala ko sa iyo ang sarili ko bago ka umalis. Roon nagsimula ang tensyon sa pagitan ni William at Margaret. Umalis ka dahil hinusgahan mo na agad ang unang nakita mo? Nanliit ka na sa akin that time kaya ka umalis? Tama ba? Pero hindi mo man lang ba naisip yung taong iniwan mo? Kung anong iisipin sa'yo? Bakit hindi ka man lang muna nagsabi? Pinilit pakalmahin ni William ang damdamin. Humugot naman ng malalim na hininga si Marga. Umalis ako dahil ayokong pagising may maramdaman mo na may dapat kang panagutan sa nangyari sa atin. Nahanda ko naman sanang panagutan, Marga. Sabat ni William, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Hindi mo alam pero hinintay kita. You didn't know that after you left, halos ipahalughog ko ang buong Pilipinas. Umundo, mahanap ka lang. Tapos yan lang inarason mo sa akin. Pumatak ang luha ni Marga. It was just a one-night stand between us. Ni hindi nga kita kilala. As ikaw, hindi mo ako Damn, I know you for a long time. Kung alam mo lang kung gaano katagal na kitang kilala at hinahangaan. College pa lang. College pa lang tayo. May William nang nagkakagusto sa'yo. Kaya after what happened sa atin, gusto kong tumindig sa tabi mo. At panagutan ng pag-angkin na ginawa ko sa'yo. Tumaas ang boses ni William dahil sa emosyon. Gulat na napaawang ang labi ni Marga. You didn't notice my feelings back then. Dahil may boyfriend ka during those times. Pero yun ang totoo. I was waiting for you. Kaya nung nagkaroon tayo ng pagkakataon, sinabi ko, kinabukasan na amin ako pero hindi mo ako binigyan ng chance. Usal ni William na may pagkabigo. I love you. Wika ni William at tumalikod. William, tawag ni Marga. 5 taon. 5 taon kang nagtago. No, Margaret. Aminin mo sa akin. Anak ko ba ang kambal? Ang tanong na pinakinatatakutan ni Marga ay lumabas na galing kay William. Subalit imbis na aminin, ay umiling siya. Hindi mo sila anak. Pagsisinungaling ni Marga, sa takot na baka sa galit na nararamdaman ni William, ay kunin niya ang mga bata upang makaganti sa ginawa niya. Sinungaling. 5 taon ang kambal. Tinanong ko sila. Saktong-sakto sa nangyari sa atin. Diin ni William. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Please. I'm telling you the truth. Hindi mo sila anak. Nakipag-hook up ako sa ibang lalaki before you. Kaya paano ka nakakasiguro? I was your first. Mariing sumbat ni William. Naramdaman ko nung gabing yun na ako ang una mo. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Nararamdaman ko na anak ko ang mga bata. Kaya right now, and right here, magpapa-DNA test tayong lahat. At hindi ka makikialam. Sa pagbabanta ni William ay mas lalong nanghina si Marga. Roon kumilos ang lalaki at pinatawag ang pinagkakatiwalaan niyang DNA tester at agad pinatest ang mga bata. Gaano katagal? Malamig na tanong ni William. 1 hour. Give me 1 hour to get the results.
Ani ng doktor. Tumango si William. Ma'am, what's happening? Tanong ni Jet. Nagkatingina naman ang dalawa. Wala anak. Everything will be alright. Sambit ni Marga. Can I hold them? Tanong ni William. Subalit nilayo ni Marga ang mga bata. Wala pa ang results. Mariin niyang sambit. Hindi ka pa ba aamin? Malungkot na tanong ni William. Matagal hindi sumagot si Marga. Subalit habang tumatakbo ang oras, ay mas lalo siyang kinakabahan. Akto na napapansin lahat ni William. The results are out. Wika ng doktor. Akin na. Agad na tumayo si Marga bago tinago sa kanyang likuran ang resulta. Give me the results. Nakikiusap na wika ni William. Subalit lumuluhang umiiling si Marga. Margaret Wheeler. Mariing sambit ni William at nagtangkang kukunin yun ng pwersahan. Tama na. No need for the test. Umiiyak na wika ng babae. I'm sorry. I lied. Oo na. Anak mo na sina Jet at Gabriel. Umiiyak na revelasyon ni Marga. Balitang nagpahina sa mga binti ni William. Nanlaki din ang mata ng kambal. Damn it. Bulong ni William, kaya agad na niyakap ni Marga ang mga bata sa takot na baka paghiwalayin sila. Damn it. Mas may mosyong sambit ni William at nagmamadaling lumapit sa kanila. Roon mariin na napapikit si Marga at handa na sanang tanggapin ang akalang pananakit ni William, subalit kabaliktaran ang nangyari. I'm sorry. Bulong ni William habang nakayakap sa kanila. William? Nagtatakang tanong ni Marga. Bigla ay lumuhod ang lalaki at niyakap ang kambal, maging ang mga binti ni Margaret. I'm sorry dahil ngayon ko lang kayo nahanap. Sa sinabi ni William ay napasinghap ang mag-iina. Nakaramdam ng labis na sakit at pagkagilty si Marga matapos marinig ang palakas na iyak ni William. I'm sorry mga anak kung ngayon nilang ako nakilala. Paumanhin ni William sa kambal. Roon ay nagsimulang umiyak ang mga bata at atat na atat siyang niyakap bago hinawakan ang kanyang mukha. Ikaw po ba talaga ang daddy namin? Umiiyak na tanong ni Jet habang hawak ang mukha ng ama. Namumulang tumango si William. Oh, ako ang daddy William nyo. Mga anak ko kayo. Garalgal na sambit ni William. Ang tagal kong inasam na magkapamilya bahalang araw. Tapos, meron na pala talaga akong mga anak. Patawad kong ngayon ko lang kayo nakilala. Patawad kong ngayon ko lang kayo nakasama. Akala ko, wala kaming daddy. Umiiyak na sambit ni Gabriel at roon ay mahigpit na yumakap ang kambal. Napahagulgol naman si Marga dahil sa sobrang guilt na nararamdaman. Sobrang sakit lahat ng kanyang nakikita. Mami! Tawag ng dalawang bata at nilapitan siya. Walang tigil sa pag-iyak si Marga. Dahilan upang tumayo si William at unti-unti siyang nilapitan. I'm sorry. Humahagulgol na wika ni Marga habang nakasalampak. I'm sorry kung inaghiwalay ko kayo. I'm sorry dahil nangyari lahat ng to. Dahil sa pagiging selfish ko. Patawarin niyo ako mga anak. Kung hindi kayong inuna ko at hinayaan ko kayong lumaki na wala ang daddy niyo. Umiiyak na sambit ni Marga sa mga bata. Patawarin mo ako, William. Natakot lang ako. Nagsinungaling ako dahil natatakot ako na kapag nalaman mo, kukunin mo sa akin ang mga anak ko para makaganti sa pag-iwan ko sa'yo. Hindi ko kakayanin na mawala sila. Ang mga anak ko ang buhay ko kaya pakiusap. Huwag mo silang ilalayo sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Halos lumuhod si Marga sa harapan ni William habang sinasabi ang mga yon. Kumurot naman ang puso ni William bago lumuhod at niyakap ang nagdadalamhating babae. Kahit pa ulit-ulit mo akong iwanan, hinding-hindi ko maisipan na gantihan o kagalitan ka at mas lalong hindi ko magagawa na
ilayo sa'yo ang mga anak natin. Dahil kung may mas higit na nahirapan this past few years, ikaw yun. At hindi ako. Kaya nauunawahan ko lahat ng nararamdaman mo. Sambit ni William habang pilit na pinapatahan ng babae. It's my choice to wait for you and to love you. Wala kang kasalanan sa mga paghihintay na ginawa ko. Dahil hindi mo naman alam ang nararamdaman ko. Yes, Marga. Nasaktan ako sa pag-iwan na nagawa mo sa akin. Pero hindi ako galit sa'yo. So please, brace yourself and stop crying. Ayaw na ayaw kong nakikita na lumuluha ang mga mata mo. Sa sinabing yun ni William, ay mas lalong napaiyak si Marga. Agad siyang yumakap sa binata, habang ang paghingi ng tawad ay paulit-ulit niyang ginawa. Mami, Daddy, huwag na kayong mag-fight and cry, please. Let's all settle na and be family. Sumasabay sa kanilang pag-iyak ang mga bata, kaya agad itong tinawag ni William upang magkakasamang yakapin ang mag-iina. All of you are so brave. Hindi ko ma-imagine kung paano niyo nagawang mamuhay sa loob ng 5 taon na wala ako sa tabi niyo. Pinunasan ni William ang sariling luha. Mommy sacrificed everything for us, Dad. Araw-araw po siyang nag-aasikaso sa amin. Sambit ni Jet. Tumango si William. I know. Mommy is so brave. That's why I'm proud of her. Sambit ni William at hinawakan ang kamay ng babae. William, tawag ni Marga. Nginitian siya ng lalaki. Stop crying, my love. Your sacrifices for our sons are all enough. Hindi ako galit sa'yo. Sa lahat ng ginawa mo para sa mga bata, wala akong karapatan na magdamdam. Kaya tama na, okay? Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo kaya hayaan niyo akong iparamdam yun sa inyong tatlo. Kaya kung papayagan mo ako, please let me enter your lives. Emosyonal na pagpapaalam ni William. Nakangiting tumango si Marga bago yumakap sa lalaki. Of course I will let you. Karapatan mo yun, na dapat una pa lang naman ay natanggap mo na. Wika ni Marga habang nakayoko sa dibdib ng lalaki. Mahinang tumawa si William at hinalikan ang ulo niya. Bukod doon, gusto kong mabuo ang pamilya natin. Kaya sana, kahit pumayag ka man o hindi, hayaan mo akong ligawan ka at unti-unting buuin ang pamilya natin. Kahit wala pang sagot na, maghihintay ako. Basta para sa atin at para sa mga bata. Sambit ni William at ngumiti. Hindi naman nakasagot agad si Margaret. I love you and I will make sure you will love me too. Mahal kita, Marga, at mahal ko rin kayo mga anak. Sambit ni William at muling niyakap ang babae sa harap ng mga bata. Yay! Bati na sila! Pang-aasar ng kambal at nag-isa sa yakapan na ginagawa ng kanilang mga magulang. Matapos ng pangyayaring yon, ay tuluyang kinuha ni William ang loob ng kanyang mag-iina. Kasabay na rito, ang seryoso niyang panliligaw kay Marga. Are you ready? Nakangiting tanong ni William habang kasama ang babae sa loob ng sasakyan. Tumango naman si Marga at bahagya ng ngumiti. Sayang, hindi sasama ang kambal sa atin ngayon. Sambit ni Marga habang inaalala ang mga anak. Bahagya namang napangisi si William dahil sa plano nila. Baka gusto lang ng mga bata na magkaroon muna tayo ng quality time. You know. Nangaasar na wika ni William. Mahina namang tumawa si Marga. Bagay, sa halos lahat ng gala natin within 3 months, palagi silang kasama. Naalala mo nung nag-Disneyland tayo sa Japan? Tuwang-tuwa sila noon at hindi tayo mapaghiwalay na 4. Pag-aalala ni Marga. Napangiti naman si William habang inaalala ang tagpo nilang pamilya. How could I forget that? Lahat ng masasayang moments natin with the kids ay hindi ko makakalimutan. Lalo na ikaw. Banat ni William. Pinamulahan naman ng mukha si Marga. Arte, umalis na nga tayo. Saan ba tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Marga. Secret. Tanging sagot ni William. Malalaman mo rin. Hindi na nagtanong pa muli ang babae at masayang bumiyahe
kasama ang lalaki na kanyang tinatangi. Roon, napakunot ang noo ni Marga matapos nilang huminto sa tabing dagat na ngayon ay may iba't ibang klase ng liwanag. Bakit ang liwanag ata dito? At bakit tayo pumunta sa dagat ngayong gabi? Nagtatakang tanong ni Marga. Malawak naman ang ngiti ni William na lumapit sa babae at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ano man ang makita mo ngayon, sana maging masaya ka at mag-enjoy. Saad ni William, sa kabila ng mga tanong ni Marga na siyang naghatid ng mas lalong kuryosidad. Tara na, lakad-lakad tayo. Masarap ang hangin. Sambit ni William. Pinagsaklop niya ang kamay nila ni Marga na siyang taos-pusong pinaunlakan ng babae. Ang sarap talaga sa dagat kapag ganitong oras. Sambit ni Marga habang dinadama ang alon sa paligid. Kaya nga dito kita naisipang dalhin. Dahil nung college pa tayo, naalala ko, panay kayo punta ng mga kaibigan mo para tumambay. Then, napag-alaman ko kung gaano mo nga ba talaga kagusto ang mga ganitong klaseng lugar. Panimulang pagsasalita ni William habang marahang nalakad papalapit lalo sa malinaw na parte ng dalampasigan. Alam mo, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na schoolmate tayo noon. At matagal mo na pala akong kilala. I haven't heard anything about you. I mean, meron. Saying how good you are pero dahil nga hindi naman kita kilala, kaya hindi na ako nag-abala pang alamin ng maraming bagay. Nahihiyang sambit ni Marga. Napatawa naman ang lalaki. Because that time, you were so focused with your ex-boyfriend. Kaya lahat ng nasa paligid mo, hindi mo na napapansin. Natatawang sagot ni William. Napanguso naman si Marga. You're teasing me again about that bastard. Nito, sabay irap sa lalaking kasama. Pero, bakit hindi mo sinubukang lumapit sa akin o umamin? Di ba, gano'n naman ang ginagawa ng ibang tao? Especially kapag graduation, lalapit sila tapos aamin ba the thought na baka hindi na sila magkita kaya they took the opportunity to confess their feelings. Mapikang sambit ni Marga habang sinasalubong ang mga mata ni William na ngayon ay nakangiti din. Well, mayayabangan ka ba sa akin kapag sinabi kong alam ko na kasi na magiging akin ka rin. Kaya hindi na muna ako umamin. May pangasar na sambit ni William at tumawa ng mahina. Nag-grow naman si Marga bago ito kinurot. Napakayabang at napaka-confident mo talaga. Bulong ng bulong ngayon ang babae, kaya mas lalong natatawa si William na ngayon ay lumalayo sa kanya. Pero totoo, hindi muna ako umamin noon dahil alam ko na may tamang panahon para sa lahat. Alam ko na dadating ang oras na maghaharap ulit tayo. And I'm sure of that because I promised to myself that back in college, I will rise up to the level of your family wealth. Para naman kung sakaling umayos ang buhay ko, kapag dumating ang tamang panahon, mas maging deserving na ako para sa'yo. Seryosong wika ni William. Napatitig naman sa kanya si Marga. Nanimoy may malalim itong iniisip about sa kanya. I'm sorry. Sambit ni Marga. Bagay na nagpasalubong sa makapal na kilay ni William. Sorry for what, baby? Nagtatakang tanong ng lalaki. Pumuntong hininga si Marga. I'm sorry for noticing you late. Siguro kung noon pa lang, nalaman ko nang nararamdaman mo baka mas mahaba pang naging panahon natin para pakilala ang isa't isa. Medyo nagsisisi kasi ako na narealize ko how good you are. Kung sana noon pa lang binuksan ko na ang puso ko para sa'yo. Baka mas marami tayong naging masayang alaala na magkasama. Ani ni Marga at marahang pinisil ang pulsuhan ni William na ngayon ay hawak na niya. Shh, baby. There's nothing to be sorry about. Sabi ko nga kanina, di ba? May tamang panahon. Kaya hindi tayo pinag-isa agad. Maganda na hindi din natin minadali ang lahat. Because look at what we got now. We became a better version of ourselves. Nahanap natin ang isa't isa sa tamang panahon. At may plus pa tayong mga anak. Mas marami tayong nakuha na deserving para sa atin ngayon lang.
At marami pa tayong bagay na ikakasaya ngayon. At sa hinaharap, basta magkakasama tayong lahat. Kaya huwag ka na mag-alala sa anumang gap natin noon, okay? Mahinahong paalala ni William at marahang hinalikan ng noo ni Marga na ngayon ay nakayakap na sa kanya. Sus, naglalambing. Asar ni William. Bago ka umiyak dyan, tingnan mo muna kung anong nasa harap natin. Surprise! Sigaw ng mga tao. Mas lalong naligalig si Marga matapos niyang makita ang pamilya, mga kaibigan, at maging kambal na ngayon ay nakangiti sa kanya. Oh my God! Anong ginagawa niyo dito? Ma'am, akala ko ba may out of town kayo ng mga bata? Gulat na sambit ni Marga, kaya agad lumapit ang magulang at niyakap siya. We made this to make you happy. Always remember that. Bulong ng kanyang ina, sabay halik sa kanyang pisngi. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama. Be happy, bitch! Bulong at kaway ni na Diana at Erica. Naiiyak namang kumuway pabalik si Marga. Mommy, we will be the happiest family. Sambit ng kambal at inabutan siya ng tag ng isang rosas. We love you, Mom. Sambit ni Gabriel sa kanya. Ano to? Bakit may ganito? Anong meron, William? Nagagalak na sambit ni Marga. Subalit mas lalong umawang ang kanyang labi matapos niyang makita na ang lalaking kasama niya ay ngayon nakaluhod sa kanyang harapan habang may hawak na isang bouquet ng bulaklak. William? Patanong na wika ni Marga sa lalaki. Malawak namang umiti si William at inabot ang bulaklak. Told you, I will make you the happiest woman on earth. Bulong ni William at hinalikan ng kanyang kamay. Para saan to? Tanong ni Marga na may luha sa mata. Para sa'yo. I made an effort to do this with your help. Para may paramdam ko sa'yo kung gaano ka nga ba kahalaga at ka-espesyal sa aming lahat. Malambing na saad ni William. Dinala kita dito bilang pasasalamat dahil sa walang sawa mong sakripisyo para sa mga anak natin at para sa walang sawa mong paraan para mapasaya ako at ang mga bata. Sambit ni William na ngayon ay nakatingin sa kanyang mga mata. Pero wala naman akong ginagawa. Gulong wika ni Marga. Umiling si William. Akala mo lang wala. Pero hindi mo napapansin na ang dami mo nang nagagawa para sa amin. We're staying by your side. Especially sa parte pa lang na buong tapang mong ipinagtapat na anak natin si Jet at Gabriel. Doon pa lang naipakita mo na kung gaano mo kamahal ang mga bata. Marahan lamang na sinasabi ni William, subalit punong-puno iyon ng emosyon at adorasyon para sa babae. Dagdag pang pagpayag mo na makapasok ako sa buhay niyo, lalo na sa buhay mo. After everything you've been through, hindi mo alam na sa ginawa mong yun. Sobra-sobrang saya na naging dulot sa akin. To the point na napasabi ako sa Panginoon na, oh God, is this my chance? And yes, I guess it was. Dahil binigyan niya sa atin ang opportunity na to. Huminto si William sabay marahang pinunasan ng namumuong luha sa kanyang mga mata. And now, I have all the rights and capabilities to show my love for you. At sa lahat ng bagay at pagkakataon, paulit-ulit kong ipapakita at ilalaban sa lahat ng tao kung gaano kita kamahal at kung gaano kita paulit-ulit nahahabulin at paninindigan saan man tayo umabot. Matapos sabihin yon, ay marahang lumuhod si William, sabay labas ng singsing. Kaya Margaret Wheeler, I hope you also want me to be a part of your life. Because me, I'm always devoted to you. I love you so much. Please say yes. Will you marry me? Sa tanong na yon ay pigil hininga na napareact si Marga. Matagal itong nanahimik, kaya lahat ay kinabahan. Sino ako para umayaw? Tanong ni Marga na nagpalaki sa mata ni William. Ever since you showed me your sincerity, not only for me but also for our children, doon na nagsimulang mag-ugat anuman ang nararamdaman ko para sa'yo. You always treated us with love, respect, and gratefulness. Kaya naman, patagal ng patagal, patuloy kitang minamahal. Sa sinabing yun ni Marga,
ay mas lalong nanlaki ang mata ni William. Kaya ayoko nang patagalin pa ang lahat, William. Ayokong maging bulag pang muli kagaya noon. Because I know, you also deserve to be loved. At nandito ako. Nandito kami ng mga anak mo. To serve your lovely and warm family. Kaya yes na yes. Kahit sang simbahan pakakasalan kita. Sa naging sagot na yon ni Marga, lahat ay napatalon at napangiti. Si William ay nawalan din ng balanse na nakalimutan pang ilagay ang singsing sa kamay ng babae. Finally! Finally! Sigaw ni William at niyakap si Marga. Umiiyak naman na tumugon si Marga bago tumango ng paulit-ulit sa lalaki. I love you. I will always love you. Margaret Wheeler. Thank you so much for addressing my long-time love for you. Sinserong wika ni William at hinalika ng dalaga. Buong puso naman na tumugon ang mga labi ni Marga, kaya ang mga taong naroon ay sabay-sabay na napapalakpak at binati sila ng masayang pagsasama. Yay! Kakasal na sila Mommy at Daddy! Sigaw ng kambal bago nagtatakbo palapit sa kanila. Magiging buong pamilya na tayo mga anak. Wika ni Marga bago nila tag-isang kinarga ang mga kambal. I will always secure your happiness. I will make sure na hindi na tayo magkakahiwalay lahat. At sisiguraduhin ko na magiging masayang pamilya tayo. I love you. I love all of you. Pangako ni William sa kanyang mag-iina. At roon ay sama-sama nilang pinanood ang makukulay na paputok sa kalangitan. Kapwa may mga ngiti at pagmamahal sa muka na siyang naging kasangkapan sa mapaglaro, ngunit napagtagpong pagmamahalan ng dalawang bida. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.